Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Paulit-ulit na pang-aabuso at banta pa ng pagpatay mula sa kamay ng binansagang Angels of Death ang tinanggap umano ng 5 menor de edad mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Base yan sa sumbong nila sa Davao City Police. Ang ilang biktima nga pinatay na umano ayon sa pulisya, habang 50 iba pa ang kailangang sagipin. Sagot naman ng Kingdom of Jesus Christ, peke ang mga alegasyon at planted umano ang mga nagrereklamo. Mula po sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Mel, Emil, Vicky, mabigat ang mga akusasyon ng hepe ng Davao City Police laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Base yan sa mga nakausap niyang mga umano'y biktima ng pastor. Pastor Kibuloy is a pedo. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ganyan tinawag ng hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos niya makausap ang 5 babaeng dating miyembro umano ng KOJC na nagsabing paulit-ulit umanong inabuso ni Kibuloy ng ilang taon. At the age of 13, they were started to be raped. Sabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty. Ang mga biktima, karamihan mula umano sa broken family at nirecruit umano sa batang edad, kapalit ng pangakong libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. They were shaped. They were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their faith. There's a scheduling of the 7 days of a week, well, Monday to Sunday. You will be given a day, like for instance Monday. Victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on Tuesdays, and so forth up to Sunday. Ang mga bata ay miyembro ng tinatawag na pastoral o yung nasa umano'y inner circle ni Kibuloy. Magaganda po sila at may mga lahi po sila. Ang mga lahi nila ay mga European, Americans. Actually, yung sexual activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. Nagpatuloy umano ang pang-aabuso dahil may banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel death to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi na muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa umano nila ito ng sworn statement. Ang mensahe ko po sa mga victims, ito na yung chance for you to come out in the open. Arrested na po si Pastor Kibuloy and others. Talagang gusto rin namin kayong tulungan. We came in late lang. We advanced your cause and to seek justice for you. Pero may mahigit 50 pa raw na mga menor de edad sa loob ng KOJC na hindi nila na-rescue. Ang mga aligasyong inilabas ng Davao City Police itinanggi ng mga abogado ni Kibuloy. Tinawag nila itong peke at planted umano. Ihahanda umano ng Davao City Police ang mga affidavits, maging ang mga medical records ng mga umano'y biktima ng pastor para sa pagsasapa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hinamon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang pulisya na maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso kaugnay ng bagong aligasyon ng umano'y pang-aabuso ng religious leader sa ilang minor de edad. Nakatutok si June Veneracion. I'm sure planted yung lahat yung
Kuan yun, mga manufactured yan. Tinawag na peke ng isang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga bagong paratang ng sexual abuse laban sa nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sagot ito sa paglutang umano ng mga bagong biktima ni Kibuloy na nagsumbong sa PNP. Pagkakakilala niyo po kayo, Pastor Kibuloy, kaya niyo po ba gumalaw, mga abuso, mga molestation? Hindi. Kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon ng kampo ni Kibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umaapila rin ang abogado ni Kibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. Bukas ng umaga, inaasahang ihaharap si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Pasig RTC Branch 159 para sa arraignment ng kanilang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. Bawal ang media coverage dahil mga menor de edad ang mga biktima, sabi ng PNP. Inilalatag na ang seguridad sa inaasahang paglabas ni Kibuloy sa PNP Custodial Center, papuntang korte sa Pasig. Sa hapon naman ang arraignment via video conference ng kaso nila Kibuloy na child and sexual abuse sa Quezon City RTC Branch 106. We don't want to give specifics as to the manner how he will be ushered out of the Kamkam en route to Pasig because that is a security matters po. But definitely may convoy po na lalabas po at escortan po sila papunta po doon sa Pasig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.